Wala raw namomonitor na banta sa Palawan ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Ang nagsabi po niyan. Pero ang Embahada ng Amerika may sapat umanong impormasyon tungkol sa banta ng kidnapping doon, kaya sila naglabas ng travel advisory sa kanilang mga mamamayan. May ganito ring abiso ang United Kingdom, Canada at Australia. At nakatutok si Chino Gaston. May sapat na basehan raw ang US Embassy para maglabas ng travel advisory na nagbibigay babala laban sa pagpunta ng mga Amerikano sa Puerto Princesa sa Palawan. Pero hindi sinabi ng tagapagsalita ng embahada kung saan galing ang kanilang hawak na impormasyon. There is a credible threat of potential target of foreigners for kidnapping in the Puerto Princesa area. Dati nang nagkaroon ng pangingidnap ng mga Amerikano sa Palawan. Nangyari ito noong 2001 sa Dos Palmas Resort na nasa isang pribadong isla sa Honda Bay, northeast ng Puerto Princesa. Dinukot ng mga Abu Sayyaf ang mga Amerikanong sina Guillermo Subero, Martin at Gracia Burnham at iba pang mga Pilipinong turista. Pinugutan ng ASG si Subero samantalang napatay naman si Martin Burnham at Pilipinang si Eddie Borayap sa ikinasang rescue operation. Ang Philippine National Police wala pa naman daw na monitor na banta. They're gathering info pertaining to the given advisory or the given information. So, SOP yan na we always look at all information, and then if validated, verified, necessary security steps or measures will be undertaken by the area. Nitong nakaraang buwan lang, naglabas din ang US Embassy ng travel advisory para sa Central Visayas kabilang ang Cebu at Bohol, kung saan posible raw magsagawa ng pagdukot ang mga teroristang grupo. Ilang araw makalipas, lumabas ang ulat na umabot na sa Bohol ang Abu Sayyaf na nakabakbakan pa ng mga tropa ng gobyerno. Napatay pa sa engkwentro ang isa sa sinasabing leader ng grupo, si Abu Rami. Ang mga ganitong pag-atake ng ASG ang nais mapigilan din ng mga Amerikano. Bukod sa sari-saring fast boats at mga armas, nagdo-donate din ng mga pasilidad ang mga Amerikano gaya ng Law Enforcement Center at Barracks sa Taganak Island sa Tawi-Tawi. May mga ganitong klase din ng pasilidad na ibinigay ang mga Amerikano sa Basilan, Palawan at iba pang parte ng Southern Philippines. Sa tulong ng mga Amerikano, meron ng permanenteng barracks sa mga tauhan ng PNP Maritime Group at ang Philippine Marines dito sa Taganak Island. At dahil dito, inaasahang lalong mapapatibay ang pagbabantay ng ating gobyerno sa tinatawag na boundary area sa pagitan ng Malaysia at ng Pilipinas. At dahil din dito, inaasahang mababawasan ang mga insidente ng piracy at ang pagdukot ng mga tripulante mula sa mga international cargo vessels na dumaraan sa lugar. We also recognize the importance of investing in maritime security and in further developing a viable professional maritime law enforcement presence to protect and serve Tawi-Tawi and these islands, the whole region. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP spokesman Colonel Edgar Arevalo, wala pa raw silang namomonitor na threat sa Palawan, pero patuloy daw ang ginagawa nilang pagbabantay. Nanawagan din sila sa mga residente ng Palawan na maging mapagmatyag at ipaalam sa otoridad kung may mga kahina-hinalang tao sa kanilang lugar. Sabi naman ng Western Command sa isang pahayag, nakikipagtulungan na sila sa lokal na pamahalaang panlalawigan at sa PNP kaugnay sa inilabas na travel advisory ng Amerika, lalo na ang pagbabantay ng mga tourist spots gaya ng Coron at El Nido. Mula Tawi-Tawi, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.